daan sa kaligtasan. At sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Ating pag-aralan at ating pakinggan ang mga pabalita ng ating Diyos na dakila patungkol sa ating tunay na kaligtasan. Isa naman pong maganda at mapagpalang hapon sa lahat po na tumututok at sumusubaybay ng ating programa. Sa amin pong mga minamahal na followers at subscriber ng Facebook page na ito, ang ating programang Daan sa Kaligtasan. Happy Sabbath po sa inyong lahat. At sa ating mga first time viewer, welcome po kayong lahat sa ating live streaming ngayong hapon upang pag-aralan natin ng isa namang tema na may malaking koneksyon sa ating paglilingkod bilang mga Kristiyano. At kung kayo po ay bago sa page na ito, pwede nyo pong i-follow, i-subscribe ang ating Facebook page, ang Daan sa Kaligtasan. Ngayon din po ang ating YouTube channel na may kaparihas na pangalan. At happy Sabbath po sa inyong lahat at sa ating lahat. Ngayong hapon, ang ating pag-aaral po ay nakasentro sa isang tema na kung saan minsan ay nagdadala ng kalituhan sa bawat isa sa atin. Sapagkat ito pong panawagan ng Panginoon ay kailangan nating isagawa. Sapagkat ito ay isa sa mga ginawa niyang solusyon para sa kanyang bayan sa panahon ng krisis. Dahil po tigit tayo ngayon ay naharap sa krisis,
at tayo ay mahaharap pa sa malaking krisis. So, sapagkat ang Diyos natin ay all-knowing God, nakita niya ang simula hanggang sa dulo, kaya nagawa siya ng solusyon, no po, para sa kanyang bayan kung paano tayo makaiwas sa ganitong mga sitwasyon. Subalit sa maraming pagkakataon, marami tayo naririnig na ating mga kapatid na nagsasabi sila na kung nakikita natin yung kalituhan, sapagkat sinasabi nila na, ay, hindi pa panahon, ay, panahon na, ay, matagal pa yan. So, ngayong hapon mga kaibigan, mga kapatid, ay bibigyan po nating linaw ang bagay na ito upang sa pagtatapos ng ating pag-aaral, kayo po mismo ang makapagpasya kung ito nga ba ay dapat tinugunan na natin o tutugon pa lamang tayo na po. Subalit katulad po ng ating laging ginagawa bago tayo pumalaot sa pag-aaral, tayo mga ay sumandaling manalangin. Ang manaming banal na makapangyarihan ka po sa lahat, Diyos na mahabagin, sa hapon kong ito kami ay lumalapit sa inyo upang humingi uli ng awa at ng tulong, gabay ng Banal Espiritu sa aming pag-aaral. Patnubayan po kami at bigyan ng pagtatagumpay. Ito pong aming hiling sa matamis ng pangalan ni Jesus. Amen. Kung mapapansin niyo po ang pamagat ng ating programa o ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay pinamagatan nating Let's Flee Already. So marahil contradicting sapagkat Let's Flee it's future past. Ito ay sinadya ko talaga upang mamaya ay kayo mismo ang makapagpasya. Because marahil ang totoo dito, we should have done this already. Sa iba naman, hindi pa ito panahon. Pero ngayong hapon mga kaibigan, mga kapatid, ay bibigyan natin ng linaw ang panawagan nito ng Panginoon. Panawagan niya sa kanyang bayan na umalis sa syudad. Umalis sa syudad. Pumunta sa kabundukan. Sapagkat ang sabi niya, inspired words, doon tayo magkakapag-develop ng karakter natin na magagamit natin sa loud cry upang babalaan ang buong mundo at kung gayon, ang kawakasan ay darating. Ano po? So, ito ay pinanukala ng Panginoon para sa kanyang bayan upang tayo mismo ay makapag-develop ng karakter na kakailanganan natin sa huling kapanahunan. Kaya, ito ang kanyang babala sa banal na kasulatan. Ang sabi niya dito sa Mateo 24, "We therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place. Whoso readeth, let him understand. Then let him which be in Judea flee into the mountain." So ang sabi niya, kapag nakita niyo na ang kasuklam-suklam na pagkawasan, kayo mga nasa Judea ay tumakas na. Ito pong propesiyang ito ng ating Panginoon ay sinasabi natin na may dual application. Pag sinabing dual application, ito ay may dalawang pangyayari, dalawang kaganapan. Ang una, ito ay tumutukoy mismo sa literal na pagkawasak ng Jerusalem, at ang pangalawa, ito ay tumutukoy sa ating kapanahunan. Sapagkat sabi nga ng Ecclesiastes 1:9 that history will repeat itself. So, ito ay ginamit ng Panginoon bilang halimbawa sa atin na tayo na nabubuhay sa huling kapanahunan ay hindi tayo magkamali, kundi kung ano ang ginawa ng kanyang mga alagad sa panahong iyon, na kung saan nagligtas sa kanila sa kapahamakan, ay siya din nating gawin. Ano po? Kaya ito po ay isang babala sa atin upang tayo ay lumabas sa mga syudad, sapagkat alam ng Panginoon na sa panahong ganito, ang pamumuhay sa syudad ay hindi madali. Sabi ko nga kanina, since our God is an all-knowing God, alam niya na darating ang mga bagay na ito katulad ng krisis na ito. So, binigyan tayo ng solusyon kung paano tayo makaiwas dito. At kung ikaw ay tapat na kanyang lingkod, ano po? Kung ikaw ay matamang naghahanap ng karunungan na nagmumula sa ating Panginoon, itong bagay na ito ay bibigyan mo ng importansya sa iyong buhay. Subalit, para maintindihan natin ang talatang ito, nais kong balikan ang talata mula dito. Ang sabi po dito, "O Jerusalem, Jerusalem,
thou that killest the prophet and stonest them which are sent unto thee? How often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not. Behold, your house is left unto you desolate. Habang ito ay sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, habang ito ay nagre-ring sa kanilang mga tenga, at habang sila ay naglalakad doon sa templo ng Jerusalem, ito ang sinabi ng Panginoon sa kanila sa Mateo 24. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to shew him the building of the temple. Sabi dito, kung alam niyo po ang nangyayari dito, ang mga alagad dito ay nakatingin doon sa templo, sapagkat sinabi ng ating Panginoon na itong templong ito ay iiwanan sa inyong wasak. Kaya, ang ginawa ng mga disipulo, inilabas nila ang Panginoon, ipinakita ang building ang Jerusalem, at ang sabi niya, Panginoon, hindi man magawasak? Nagkatayo pa rin naman. Ano ba ang sinasabi mo? So, para maintindihan nila, ito po ang ginawa ng Panginoon. And Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily, I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Sabi niya, wala ditong matitirang bato na nakapatong sa bato. Isang bato. Ang sabi nila. So, lalo sila naguguluhan. Sabi ng mga alagad, nagkatayo naman yung building. Bakit sinasabi mo, Jesus, na walang matitirang bato dito sa ibabaw ng bato? So, kaya ang ginawa nila, ang sabi sa sunod na talata, and as he sat upon the Mount of Olives, the disciple came unto him privately, saying, tell us when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? Alam niyo po, nung sinabi ng Panginoon sa mga alagad na itong templo ito ay mawawasak, walang ibang bagay o iniisip itong mga alagad, kundi sa huling kapanahunan. Ano po? Sa huling kapanahunan, alam nila na sa pagdating ng ating Panginoon, ay magkakaroon ng pagkawasak ang buong mundo. Kaya, wala silang ibang naisip na gustong tukuyin ng ating Panginoon maliban sa huling kapanahunan. Kaya, nung ang Panginoong Hesus ay nakaupo doon sa Mount of Olives, lumapit sila. Ang sabi nila, Panginoon, kailan mangyayari itong sinasabi mo? At ano ang tanda ng iyong pagdating? Ano po? Ano ang tanda ng iyong pagdating? Subalit, alam niyo po, ito nga yung sinasabi na since God is a God that is full of wisdom, alam niya ang may dakila siyang karunungan, alam niya na itong tinutukoy ng mga alagad ay magkaibang bagay. Yung pagkawasak ng Jerusalem at yung kanyang pagdating. Subalit, hindi niya sila sinagot na itong Jerusalem, ito ay mawawasak muna, subalit ang aking pagdating ay daang taon pa bago ito mangyari. Hindi niya sinabing ganon. Sapagkat, yun ay magdudulot sa kanila ng lalong kalituhan. That's why, He did something that only divine can do. Gumawa siya ng isang bagay na tanging banal lamang ang makakagawa. Ang ginawa niya ay dinil niya, sinagot niya yung tanong ng mga alagad niya kung kailan mangyayari ang pagkawasak ng Jerusalem at ang kanyang pagdating sa isang kasagutan. Ano po? Kumbaga ito yung tinatawag na 2-in-1 prophecy. Di ba napaka-amazing nun? Na pag-isahin mo ang kasagutan mo sa dalawang katanungan
Medyo mahirap yun. Kaya sabi ko nga kanina, only a divine can do that. So, kung babasahin natin sa Mateo 24, ito ay patutuo ng mga mangyayari sa pagkawasak ng Jerusalem at ng second coming. Subalit, ang great controversy ay may karagdagan dito. Ang sabi dito, signs and wonders appeared, foreboding disaster and doom. In the midst of the night, an unnatural light shone over the temple and the altar. Upon the clouds at sunset were pictured chariots and men of war, gathering for battle. The priests ministering by night and the sanctuary were terrified by mysterious sound. The earth trembled and a multitude of voices were heard, crying, "Let us depart hence. The great eastern gate, which was so heavy that it could hardly be shut by a score of men, and which was secured by immense bars of iron, fastened deep in the pavement of solid stone, open at midnight without visible agency." So for 7 years, Aman continued to go up and down the streets of Jerusalem, declaring the woes that were come upon the city. By day and night, he chanted the wild dirge, a voice from the east, a voice from the west, a voice from the four winds, a voice against Jerusalem and against the temple, a voice against the bridegroom and the brides, a voice against the whole people. This strange being was imprisoned in scourge, but not complaint escaped his lips. To insult and abuse, he answered only, "Woe, woe to the Jerusalem! Woe, woe to the inhabitants thereof!" His warning cry ceased until he was slain in the siege he had foretold. Ang maganda dito mga kaibigan, ito po ay pinakita sa ating propeta kung ano mangyayari. Subalit, may karagdagan dito. Ang sabi dito, all the prediction given by Christ concerning the destruction of Jerusalem were fulfilled to the letter. So, ibig sabihin, lahat ng propesya, lahat ng panukala o hula na ibinigay ng Diyos na mangyayari sa Jerusalem, ang sabi dito ng inspired writings ng Great Controversy ay nangyari to the letter. Ibig sabihin, nangyari mismo kung paano ito isinulat. Kung paano inilarawan ito ay nangyari mismo ng ganon. So, makikita natin mga kaibigan na lahat ng tanda sa Mateo 24 ay naganap ng ayon sa pagkasulat. So, ibig sabihin, panigurado lang na itong hula na ito ay mangyayari din ayon sa pagsusulat na ito. Ibig sabihin mga kapatid, sinabi natin kanina na yung hula na yun ay may dual application. In the first application, ang unang pangyayari ay nangyari to the very letter. Ibig sabihin mga kaibigan, itong pangalawa na application nito ay mangyayari din ayon sa pagkakasulat nito. Kaya, kailangan nating tandaan ito, kailangan nating bantayan sapagkat itong babala na ito ang magbibigay sa atin ng kaligtasan ng ating buhay. Kaya sa pagpapatuloy, ito ang sabi niya. Ang maganda dito, sabi niya, not one Christian perished in the destruction of Jerusalem. Christ had given His disciples warning, and all who believe His word watch for the promised sign. Ang maganda, sapagkat sinabi ng ating propeta na nangyari yung hula ayon mismo sa pagkakasulat nito, subalit ang maganda doon, ang sabi doon, wala ni isang disipulo o alagad ng Panginoon o ng Kristiyano ang napahamak sa pagkawasak ng Jerusalem. Bakit? Sapagkat ang sabi dito, ang Diyos ay nabigay sila sa kanila ng babala at lahat sila naniwala. Hindi ba ito magandang balita? Na sa pagkawasak ni isa sa kanila, walang napahamak? Ibig sabihin, kung ito ay mangyayari uli, kailangan nating magbantay, kailangan nating manatiling gising upang katulad nila, wala din sa ating mapahamak ni isa. Sabi dito mga kaibigan, mga kapatid, they watch for the promised sign. Sila ay nakaligtas sapagkat binantayan nila
yung babala, yung tanda na ibinigay ng Panginoon sa kanila na kung makita na ito ninyo, ito ang gagawin nyo. Tingnan natin mga kaibigan, ano yung tanda na ito? Ang sabi yung binasa natin kanina, when you therefore shall see the abomination of desolation standing in the holy place, ito po ay instruction. Ano po? Ang sabi dito, kung makita ninyo ang kasuklam-suklam na pagkawasak na nakatayo sa banal na lugar, ano ang babala ng Panginoon? Flee to the mountains. No? Ito ay instruction ng Panginoon na kapag nakita nyo na ito, umalis na kayo. So, ang maganda dito mga kaibigan, mga kapatid, hindi lang ito magbibigay sa atin ng kalituhan, sapagkat marahil sabihin natin, ano naman ang ibig sabihin ng kasuklam-suklam na pagkawasak na yan? Kaya nga, ang ating propeta ay ginamit niya ang ibang talata na may kaparehas nitong babala, kumbaga tinatawag na parallel text. Ginamit niya na matusumpungan natin sa Lucas 21. Ano ang sabi po doon? When ye shall see Jerusalem compassed with armies, said Jesus, then know that the desolation thereof is nigh. Then let them which are in Judea flee to the mountain, and let them which are in midst of it depart out. So, marahil sasabihin nyo, ano naman ang kinalaman nitong pag-surround ng mga sundalo ng Romano sa Jerusalem doon sa desolation o doon sa abomination and desolation? Ano naman ang kinalaman nitong pagkampo ng Romano doon sa Jerusalem? Ano po? Ang maganda dito, hindi talaga tayo binabayaan o iniiwanan ng ating Panginoon na manatili sa paghuhula-hula. Ano po? Sapagkat binigyan tayo ng spirit of prophecy upang bigyan tayo ng malinaw na kasagutan. So, sa Great Controversy, ito po ang nakasabi. When the idolatrous standards of the Romans should be set up in the holy ground, which extended some furlongs outside the city walls, then the followers of Christ were to find safety in flight. Alam niyo po, itong sinasabi dito sa Great Controversy, nung ang Roma o ang sundalong Romano ay dumating sa Jerusalem, mayroon sila yung tinatawag na banner, ano po? O bandila. Ang sabi doon sa binasa natin, nung iset up nila yung standards nila, idolatrous standards doon sa holy ground, which extended some furlongs. Alam niyo po kasi mga kaibigan, dapat maliwanag po sa atin yung tinatawag na holy ground and holy place. Yung holy place po ay tumutukoy doon sa sanctuaryo, but the holy ground ay tumutukoy sa Jerusalem. At ang sabi dito, doon sa labas ng city wall, some furlongs ay kinukonsidera pa nila na banal yon. Ang sabi dito sa Spirit of Prophecy, kapag nakita nyo na i-set up nitong mga sundalong Romano ang kanilang banner, ito na, ang pagkawasak ay malapit na. So ang sabi dito, ito pong banner ng mga Romano, ito ay bandila na depicting the Roman God. Mayroon marahil doon picture ng Diyos ng Romano na kung saan ito po ay inilagay nila ng palibot doon sa Jerusalem. Pinaikot nila Jerusalem. Tinlagay nila. Pinatayo nila doon sa pagpalibot ng Jerusalem at nagkampo sila doon. Pinaikutan nila ng banner nila ang buong syudad. Subalit, sa hindi malaman na kadahilanan, kaya, alam niyo po, nung makita nila ng mga alagad, ang sabi ng mga alagad, ito na ang sinasabi ng Panginoon na tanda. Nakita na natin. Subalit ang sabi ng mga alagad, paano tayo magkakatakas? Napapalibutan tayo. Saan tayo dadaan? Alam niyo po, ang sabi ng Great Controversy, one day, without any further reason, sa hindi malaman na kadahilanan, the Roman soldiers retreat. Umalis sila. Hindi maintindihan ng mga alagad na mga Hudyo kung bakit sila umalis. Subalit umalis sila. At alam niyo po, sa pagkakataong ngayon, nakita ng mga alagad ang panahon
oportunidad upang sila ay tumakas. Sa pagkakataong ito pong Roman soldiers ay pinapangunahan ni General Cestius. Ano po? General Cestius. So, nakita nila yung tanda. Nakita ng mga alagad sapagkat sila'y nagbantay. At nung nag-retreat yung mga sundalo, ang sabi dito, they fled and stayed in the place called Pella in the mountains. Umalis sila. Lahat ng naniwala sa babala ng Panginoon, lahat ng Kristiyano ay umalis sila at nag-stay sila doon sa bundok na tinatawag na Pella. At alam niyo po, 3 years and a half, bumalik ang sundalong Romano. At ngayon po sa pagkakataong ito, ay nasa ilalim na sila ng pamumuno ni Titus. 3 years and a half. Ito na yung pangalawang siege. Subalit, wala na silang panukala na umurong. Alam niyo po, pagpunta nila doon sa Jerusalem, nakita ng mga sundalo na yung mga nanay kinakain ang kanilang mga anak. Yung iba, nasa bibig na kinakain, inaagaw pa. Yung iba, nagsisip-sip ng mga balat ng hayop, yung kanilang mga sapatos, mga tinilas, para lang makakuha ng kunting sustansya dahil sa gutom. At hindi napigilan ng mga sundalong Romano upang gapiin nila ang lahat nandun sa loob. Subalit, ang sabi ni General Titus, iwasan nyo ang templo. Huwag kayong umabot doon kung maaari. Subalit ang mahirap mga kaibigan, mga kapatid, hindi na control ni General Titus ang kanyang mga alagad. At ang sabi ng Great Controversy, winasak nila ang Jerusalem, pinatay nila ang lahat ng tao. At ang sabi niya, lumaloy ang dugo na parang tubig sa hagdan ng templo. Balit ang maganda doon, sabi kanina, dahil sa pagsunod ng mga alagad ng ating Panginoon doon sa babala, ni isang Kristiyano ay walang napahamak. Ano ang kinalaman nito sa ating kapanahunan, mga kaibigan, mga kapatid? Ang sabi ng Testimonies Volume 5, the time is not far distant when, like the early disciples, we shall be forced to seek a refuge in desolate and solitary places. As the siege of Jerusalem by the Roman armies was the signal for flight to the Judean Christian, so the assumption of power, tandaan niyo po ito mga kaibigan, mga kapatid, term na ito. So the assumption of power on the part of our nation and the decree enforcing the papal Sabbath will be a warning to us. It will then be time to leave the large cities, preparatory to leaving the smaller ones for retired homes and secluded places among the mountains. So ang sabi dito mga kaibigan ng ating propeta, hindi na malayo. Na katulad ng mga naunang disipulo o alagad ng Panginoon, tayo rin ay mapipwersa na maghanap ng mga lugar sa kabundukan upang doon tayo manirahan. Sapagkat, ang sabi nito, kapag ang bansang ito, tinutukoy nila ang Amerika, ay mag-assume ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-decree at enforce ang Papal Sabbath or Sunday Sabbath, yun na ang babala sa atin. So katulad po ng Jerusalem, yun ay made nature, maliit na larawan ng pagkawasak ng sanlibutan. Sabi ko kanina, yung prophecy iyon ay may dual application. So, ngayon mayroon na tayong malawak na larawan. Nakikita natin ang mga tanda na kung saan nagbubukas na sa ating harapan mismo. Ito na ang panahon para tayo umalis sa malalaking syudad. Sabi kanina, preparatory sa maliit na syudad upang tayo manirahan doon sa kabundukan. So, kailangan natin magbantay ng mga tanda at kung makita natin ito, ano ang gagawin natin? Sabi kanina, yun ang panahon
para tayo umalis sa malaking syudad. Alam niyo po ba na nung sinalita ito ni Ellen White, ang malaking syudad na kanyang tinutukoy ay San Francisco? At nung panahon ngayon, ang San Francisco ay may 100,000 lang na tao. Ngayon, siguro, milyon na. Pero noong panahon yon, yung syudad na may 100,000 katao ay malaking syudad na. Ngayon, mga kaibigan, dito sa atin sa Pilipinas, ilan ang populasyon ng Manila? O kahit dito sa lokal natin, dito sa Palawan, ilan ang populasyon ng Puerto Princesa? Marahil, itong dalawang ito, kung babasihan natin ang salita ni Ellen White, pwedeng i-consider natin ito, both as larger cities na dapat nating takasan. Ano po? Dapat nating takasan. Pero, ito ang sinasabi ng iba. Kaya nga, sabi ng iba, di ba? Yung sinasabi doon ay Sunday law. Wala pa naman Sunday law. Kaya sabi nga nung kaibigan kong pastor din, sabi niya, kinote niya pa yung word ni Ellen White. This will be a signal. Yung enforcing the papal Sabbath, referring to Sunday law. Kaya sabi niya, wala pa. Sunday law. Pag nag-Sunday law, saan na tayo tumakas? Tingnan po natin mga kapatid, ang Biblia at ang kasaysayan. Sapagkat, tandaan niyo po ito, na ayon sa kasaysayan, may dalawang pagsalakay o paglusob ang Roman soldiers. Ano po? At ang sabi dito, may dalawang mukha din ang Roma. Alam natin yan. Ang sabi, the first siege is under Cestius, and the second siege is under Titus. First siege under pagan Rome. And according to history, pagan Rome handed the scepter to papal Rome. Ano po? So, in Revelation 13, ay alam natin na ganito ang kasaysayan. Sapagkat walang ibang tutukoy sa bagay na ito maliban sa kapapahan. Kaya ito po ang sabi ng Revelation 12:9. The great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan. So, dito po, gumagawa si Satanas sa paraan ng papal Rome. Ngayon, it is interesting to ask, siguro mahalagang itanong natin, ano ang istandarte ngayon? Ano ang istandarte ngayon? Sapagkat nalaman natin na sa unang pagsalakay ng Roman soldier sa Jerusalem, sila ay naglagay ng banner. Ano po? Sabi ko kanina, banner of flag depicting Roman God. Yun ang first siege nila. Ngayon mga kaibigan sa ating panahon, ano yung banner ng Roma o standard para masabi natin na ang kanilang intention ay ipaabot sa atin? Alam niyo po, napakabuti ng ating Panginoon maging ng spirit of prophecy sapagkat inilarawan ito. Subalit, mas mabuti ang Panginoon sapagkat hinayaan niya na yung hayop mismo ang magsabi sa atin ng kanilang banner. Ano po? Napakabuti ng Panginoon. Tingnan natin. Ang standard, ito ay tinatawag na banner or sign. Sign or mark. Ngayon, tingnan natin mga kaibigan. Ang sabi ito, of course, the Catholic Church claimed that the change was her act. Ano yung tinutukoy niya? Yung paglilipat ng Sabado papuntang Linggo. At ang sabi pa nila, and the act is a mark. Ito po, banner, a sign, a standard, a mark, pare-pares lang. So ano ang kanilang banner ngayon? Ano ang kanilang sign or mark? Sabi dito, the act is a mark over ecclesiastical power and authority in religious matter. No? At ang sabi pa sa patuloy, Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible. At sa patuloy ang sabi niya, and this transference of Sabbath observance is proof of that fact. So sabi ko nga kanina, napakabuti ng Panginoon sapagkat hindi lamang binigyan tayo ng kasagutan sa Biblia o maging sa spirit of prophecy
kundi hinayaan niya mismo na itong hayop mismo ang umamin sa atin at maghayag ng kanilang banner. At ano yung banner? Sunday. That is their mark of authority. Pero marahil sabihin nyo, sabi sa Great Controversy, assumption of power of the US. So, paano yung Revelation 13 pumapasok dito? Marahil tanong nyo, sabi mo anya kanina, assumption of power. So, ano naman kinalaman nitong hayop? Tingnan po natin. Ang sabi ng Revelation 13:11, "And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon." Ngayon, alin kapangyarihan ito? Wala pong iba, kundi ang United States of America. Itong speaking, ang sabi ng Spirit of Prophecy, refers to legislation, and we can see it unfolds in our eyes. Sapagkat ang United States, ang frontman ng papacy. So, kaya yung hayop ay gagamitin niya itong pangalawang hayop na ito. Pero marahil sabihin nyo, kaya nga, so sabi mo kanina, Sunday law. So, wala pa namang Sunday law ngayon. Paano mo masasabi na kailangan na nating humayo at umalis ng mga syudad at mamundok? Sabi mo kanina, marahil sabihin nyo, sabi mo kanina, ang tanda ay Sunday law. So, tingnan po natin muli, balikan natin ang kasaysayan, sapagkat sinasabi nga na we are a people of the book, no? Sapagkat ang Spirit of Prophecy ay may gabay sa atin. At hindi lamang ito necessity na mayroon tayong Spirit of Prophecy, kundi talagang napakaganda na mayroon tayo nito. Sapagkat ito po ay hinayag sa atin, kung alam nyo po itong pamphlet na ang pamagat ay country living. Siguro ang iba sa inyo ay nagkabasa na nito. Hinayag sa atin ng ating propeta kung ano ang kagandahan. Subalit alam nyo po, ito nga yung mga bagay na marahil nagbibigay confusion sa ating mga kapatiran. Sapagkat doon sa aklat na iyon, may mga words ang writer doon na like, the time was coming, the time had come, not in far distant. So, marahil nalilito tayo. Ano nga ba? Dapat nga bang umalis? O aalis pa lamang? O dapat nakaalis na ba tayo? Ngayon, para maintindihan natin kung ito nga ba ay panahon na, kailangan tingnan natin itong mga statement na ito in a chronological order. Ano po? Yun ang tamang paraan upang makita natin at hindi tayo malito. Tingnan natin yung mga statement in a chronological order. Sapagkat kung titignan niyo po yung aklat na iyon, sa kanyang back page, nandun yung heading na may pamagat na Emergency Flight in Closing Conflict. Ito po yung sinulat ng editor. Hindi po ito sulat na Ellen White. Ang sabi niya, "The time is not far distant when like the early disciples we shall be forced to seek a refuge in desolate and solitary place." So, kung titignan niyo po, ang sabi diyan is, the time is not far distant. Sa patuloy, as the siege of Jerusalem by the Roman armies was the signal for flight to the Judean question, so the assumption of power on the part of our nation and the decree enforcing the papal Sabbath will be a warning to us. It will then be time to leave the large cities, preparatory to leaving the smaller ones for retired homes and secluded places among the mountains. So, tandaan niyo po itong statement na ito. Ano po? Tandaan niyo itong statement na ito. Nang sabi dyan, the time is not far distant. Hindi na malayo. Hindi na malayo. Ngayon, tingnan po natin. Sapagkat, sa kasunod nito, sa Testimonies Volume 5, ang sabi ni Ellen White, it will then be time. Oras na. Ngayon mga kaibigan, mga kapatid, sabi ko kanina, tingnan natin ang chronological order ng mga katagang ito. Alam niyo po ba kung kailan ito sinabi ni Ellen White? Ito po ay sinulat niya sa taong 1885. Tandaan niyo po 1885. So, ibig sabihin, it turns out that this earlier statement that the time is not far distant ay sinulat niya ng 1885. Ngayon, sabi niya naman sa Country Living, page 24, ito ang sabi niya, the time has come
when as God opens the way, families should move out of the cities, the children should be taken into the country. Ang sabi niya dito, ang oras ay dumating na upang ang bayan ng Diyos ay umalis na sa syudad at ang kanilang mga anak ay dalhin nila sa kabundukan. Kanina, hindi pa malayo, 1885. Ngayon mga kaibigan, kailan ito sinulat? 1903. Nakita po natin, 1885, hindi na malayo. 1903, panahon na. Ang sabi dyan mga kapatid, kung titinan po natin, ang sabi kanina, kapag nakita nyo na nagkumpas yung Jerusalem, tanda na ito. Sa ating panahon, ang sabi ng inspired writings, when the assumption of power of this nation enforcing the papal Sabbath, then it is the time. 1885, ang sabi ni Ellen White, hindi na malayo. 1903, ang sabi niya, panahon na. Ngayon mga kapatid, gusto kong tandaan nyo, that maybe, along the way, in between of these years, something happened. Gusto ko pong tingnan natin mga kapatid, bakit sinabi ng Panginoon, o bakit sinabi ni Ms. White, ang katagang ito. Ang sabi niya ng 1906, out of the cities, this is the message the Lord has been giving me. The earthquake will come, the floods will come, and we are not to establish ourselves in the wicked cities. So, 1903 ay sinabi niya panahon na, at 1906, ang sabi niya, labas na kayo. Bakit? Dahil 1903, hindi pa tumutugon ang bayan ng Diyos. Kaya sabi niya ng 1906, labas na kayo. So sana po nakikita niyo yung pattern dito. Ano po? Ang sabi niya ng una, hindi na malayo. 1903, oras na. 1906, pinapalabas na tayo ng pursahan ni Mrs. White. Kung kaya nga inulit niya, out of the cities. Ngayon mga kapatid, 1900, ito ang sabi niya, get out of the large cities as fast as possible. Umalis na kayo ng malaking syudad hanggat maaari. Sabi kanina, labas ng malaking syudad, papunta sa maliliit, sa paghahanda upang tayo mamundok. 1900, nananawagan na ang Panginoon sa atin na lumabas tayo ng malaking syudad. Ito ay napakahalaga mga kaibigan, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang Biblia nagsasabi na kapag nakita nyo na ang tanda, ang una nyong gagawin ay umalis kayo ng malaking syudad. So marahil, hindi man natin nakita, pero dumating na ang tanda bago ang panahong ito. Kung kaya pinapalabas tayo ng syudad, noon pang 1900. So maybe, something happened between 1885 and 1900. Nakita niyo po? 1900, 1885, hindi na malayo. 1900, pinapalabas na tayo. 1903, ang oras dumating na. 1906, pursahan tayong pinapalabas ni Mrs. White. Nakita niyo po yung pattern? Ngayon, paliitin pa natin ang picture upang mas malinaw sa atin. Ang sabi ng Great Controversy, when the idolatrous standard of the Romans should be set up in the holy ground, which extended some furlongs outside the city walls, then the followers of Christ were to find safety in flight. The Protestant world have set up an idol Sabbath in the place where God's Sabbath should be. Yan. And they are treading in the footsteps of the papacy. For this reason, I see the necessity of the people of God moving out of the cities into retired country places. 1897 mga kapatid. 1897 sinulat niya. Nakita ko niya na ang pangangailangan ng bayan ng Diyos na lumabas na kayo sa mga syudad at maghanap kayo ng mga lugar na malayo dito. 1897. So ang tanong ngayon mga kaibigan, mga kapatid, ano ang nangyari sa pagitan ng 1885 and 1897? Sapagkat marahil nandun yung tanda na ibinigay sa atin ng Panginoon para tayo ay lumabas na ng mga syudad. Ano yung tanda? Bakit napakahalaga nito? Kung inyo pong papansinin, napakahalaga ng taon ng 1888. Doon po sa iba sa inyo na
may mga edad na. Ang 1888 ay napakalagang panahon yan. Sa ating mga Adventista, kung tanda niyo po, this was the time na kung saan lumabas sa atin yung katotohanan patungkol sa righteousness by faith. Ano po? Righteousness by faith. At sa panahong ito, dito rin po dinala ni Senator H. Blair. Nagdala siya ng bill sa Kongreso, sa Kongreso ng Amerika upang naisin niyang ipatupad ang Federal Sunday Law doon sa Amerika. At kung nangyari ito, this was the first Federal Sunday Law in the history of the United States. Ano po? 1888. Tandaan niyo po yan. 1888, nagdala ng bill si Senator Blair upang ipasa niya sa Kongreso at isabatas ang pangingilin ng linggo. Pero alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Sapagkat ang isa sa ating kapatid na si A.T. Jones, kasama ang ibang Sabbath keepers, ay pumunta sa Kongreso bilang kinatawan. At sila ang nag-oppose ng bill na iyon, kung kaya hindi na isabatas at hindi na ipatupad ang Sunday Law sa Amerika. Ang sabi nito, 3 years lang matapos sabihin ni Ellen White ng 1885 na ang panahon ay hindi na malayo. Panahon hindi na malayo, 1885. 1888, nangyari ang tanda. 1897, ang sabi niya, umalis na tayo ng syudad. 1900, ang sabi niya, panahon na. 1906, ang sabi niya, lumabas na kayo ng persahan. Subalit, marahil sabihin nyo, hindi pa naman naipasa. Hindi pa naman naipasa. Hindi naman na siya katuparan. Bakit tayo aalis? Nasabi mo kanina, Sunday Law. Alam niyo po, kaya nga napakahalaga ng kasaysayan, mga kaibigan, mga kapatid. Kailangan nating balikan ang kasaysayan sapagkat ang parallel dito, ang kapares na pangyayari, ang magtuturo sa atin ng ating dapat gawin. Kung tatandaan niyo po, na doon sa kasaysayan ng Jerusalem, nagkaroon ng dalawang pag-atake. Nagkaroon ng dalawang pag-atake. Una, sa ilalim ng pamumuno ni Cestius. Ang tanong, mga kapatid, nung umatake ba sila, winasak nila ang Jerusalem? Hindi. Hindi, di ba? Pero, pinalagay nila ang kanilang intensyon. Ano po? Ang sabi, sa iba pang salita, their intention was made, but it doesn't happen in total fruition. Hindi nagbunga, hindi na siya katuparan. At sila ay nag-retreat. Itong pagsasatupad, hindi pagsasabatas nitong bill na dala-dala ni Blair, ito ay kumakatawan doon sa pag-retreat ng Roman soldiers. And this is the great opportunity for us to leave the city. Naguhan niyo po, mga kaibigan, mga kapatid? Sana po nasusundan niyo ako. Kung sasabihin niyo na hindi mambaga na isa batas, tama po kayo. Kung kaya nga, ang sabi ko kanina, nung unang sumalakay ang Roman soldiers, ang sabi doon, hindi man nila nawasak ang Jerusalem. Hindi po ba? Pero yung unang pagsalakay nila, ang naging oportunidad ng mga alagad ng Jerusalem upang sila lumabas. Nung hindi pa isa batas, itong Sunday Law na dala-dala ni Senator Blair, ito din ang oportunidad natin na lumabas ng syudad. Ano po? Maliwanag po yan. Kaya ang sabi nito, ang tanong sa atin, nung umalis ba yung Roman soldier, nagbago ang kanilang intensyon? Naisip ba nila na, ay sige, alis na tayo, wag nating ituloy ang pagsalakay? Hindi po. Bakit? If their intention is any less, dapat hindi sila bumalik. Kundi nakita natin na sa kasaysayan that after 3.5 years, bumalik sila. At sa pagbalik nila, yun na ang panahon na winasak nila ang Jerusalem. Mga kaibigan, mga kapatid,
May dalawang pag-atake sa Jerusalem. Kaya ibig sabihin, asahan din natin na may dalawang pag-atake na mangyayari dito sa ating kapanahunan in the assumption of power. At ang unang pag-atake, mga kaibigan, ay sa pamamagitan ni Blair, yung tinatawag nating Blair Bill, na nangyari ilang daan ng taon na nakalipas. And that is to make their intention known to us. And that is the sign for us to leave the larger city. And even the smaller city, and seek for a refuge in the mountains. Pero nasaan pa tayo ngayon, mga kaibigan, mga kapatid? Kaya nga ang title natin kanina, let's flee already. We should have been fled in the mountain. But sad to say, marami sa atin ang nasa city pa, even in the larger city. Because, sabi dito, this is a dilemma that many days believe that the Sunday law is the sign to live, and they think that it is still in the future when it comes to fruition. Nagkakamali po tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Sapagkat nung bumalik sila, ang Roman soldiers, it is the time na nagbunga ang kanilang intention ng pagwasak ng Jerusalem. The first siege did not go to full fruition, but it was the second. The first was the sign to live. The first in our days was already launched 100 years ago, sabi ko nga. Yung first siege ng Roman soldiers, that was the sign to leave the city. At ang sabi kanina, because the disciples take heed, they watch, and when they saw the sign, they followed the admonition of Christ, and they left the city, and not one of them ang napahamak sa siege. Mga kaibigan, tayo kaya, we can be sure na tayo hindi mapapahamak samantalang hindi tayo umaalis sa mga syudad? Sabi dito, pasalamat tayo sapagkat ang ating pinaglilingkuran ay Panginoon ng awa. Ang mahirap, mga kaibigan, mga kapatid. Sabi nga ni Walter Waite sa kanyang presentation, I can hear the rumbling of the Roman soldiers and they are on their way back. Sana, mga kaibigan, mga kapatid, naririnig na natin ang rumbling ng mga sundalong Romano na sila ay pabalik na. At sa oras na ito, sisiguraduhin ko na katulad ng pagbalik nila, they have no intention to retreat again, but to do their intention in full fruition to destroy Jerusalem. Ano po? Sa mga nangyayari ngayon, katulad nga ng mga ating mga previous study, this vaccination, this inclusive capitalism, kung nakikita nyo po, this is the pursuance, the Laudato Si, it is to make their intention in full fruition para itulak nila ang Sunday law. At sa oras na ito, pag nasumpungan tayo sa syudad, maybe there is no way for us to escape. Like the old Roman armies, they didn't change their mind. Ngayon sila, yung 1888, akala nyo ba nagbago yung kanilang intention? Yung mga tao na nagsulong ng Blair Bill, akala nyo ba nagtigil ang kanilang intensyon? Tingnan nyo po ito. Ito po ay galing sa the Lord's Day Alliance. Ito pong Lord's Day Alliance, ito po ay grupo ng tao na ang kanilang mithiin sa buhay ay isulong mismo ang Sunday law. Ito po ay sulat na pinadala sa isang tao na kung saan ito ay pinadala noong 2001 during the Twin Tower bombing. Ang sabi po dito, ang sabi ng director, the events of 9/11 is an opportunity for us to bring the Sunday sacredness. Nakita niyo po? Like the Roman soldiers of old, when they retreat, does their intention any less? No. Because they came back. Katulad po nitong
first seeds ng 1888, nung sila ay hindi napagbigyan at nag-retreat, sa tingin niyo po ba yung kanilang intention is any less? No. 2001, ganun pa rin ang kanilang mithiin. At sa baba po nito, ito ang nakalagay. Serving the churches in the nation since 1888. Nakita niyo po? Nagbago ba ang kanilang intention? Even to the very moment as we speak, their intention is any less than their first seeds. Hindi nagbago mga kapatid. That's why, sinasabi ko nga sa ating mga previous study, that the Pope of Rome is very much eager. Nang sabi nga sa ibang presentation, he wants to impose Sunday Lunaw. Sunday Lunaw. But the question is, are we ready for that, people of God? Where are we now? Are we still in the city? Or are we seeking a solitary refuge for our family? Sabi ko kanina, this is what God have shown us as one of the solutions para sa atin in the time of trouble. Sabi dito mga kaibigan, kapatid, katulad ng pag-retreat, tayo ay tinatawagan ng Panginoon para umalis dito. Ang sabi ng Catechism of Catholic Church, 1994. Kung alam niyo po itong Catechism of the Catholic Church in 1994, ito po ay kay Pope John Paul. Ito po ay walang iba, kundi pinapalooban for a call of Sunday legislation. Kung nakita niyo po, 1888, 1994, 2001, even today, hindi nagbabago ang kanilang intensyon. Roman armies are coming back, and it's time to wake up, beloved. Sapagkat ang ating mga bintana ay kumikipot ng kumikipot. At ang sabi ng inspired writings, time will come that those who want to leave the cities cannot do it anymore. Pag naipit ka dyan sa syudad, ang sabi dito, but ere long, there will be such strife and confusion in the cities that those who wish to leave them will not be able. Mahirapan. Wala na. Unless you compromise your faith. We must be preparing for these issues. This is the light that is given me. Ito po ay galing sa General Conference Bulletin, April 6, 1903. 100 years ago, na sinabi ito ni Ellen White. But still, many of us are lingering like Lot. Alam niyo po ba na yung asawa ni Lot na naging haliging asin ay hindi lamang kasalanan niya? Kung babasahin niyo po ang inspired writings, it is the lingering spirit of Lot himself that caused his wife to be a pillar of salt. Yung kanyang procrastination attitude. Saka na, hindi pa naman. Alam niyo po, nung sabihan siya ng Panginoon na umalis, anong sabi niya? Nakiusap pa siya, Panginoon, huwag naman sa bundok. Diyan lang, sa maliit na syudad, okay naman siguro dyan. Sabi ng Panginoon, sa bundok ka. Doon ka lang maliligtas. Many of us are doing the same. Panginoon, huwag naman sa bundok. Yan pwede naman siguro dyan. Huwag sa Maynila, dito lang sa sa Laguna or somewhere. Batangas. Mga kaibigan, ang sabi dito, in the night, I thought in a room, but not in my own house. I was in a city where I knew not, and I heard explosion after explosion. I rose up quickly in bed, and saw from my window large balls of fire. Ito po ay vision ni Ellen White. Jetting out were sparks in the form of arrows, and building were being consumed. In a very few minutes, the entire block of building was falling, and the screeching of mournful groans came distinctly to my ears. I cried out in my raised position to learn what was happening. Where am I? And where are our family circle? Then I awoke, but I could not tell where I was, for I was in another place than home. I said, O Lord, where am I? And what shall I do?
It was a voice that spoke, "Be not afraid, nothing shall harm you." At ang patuloy, sabi niya, "I was instructed that destruction had gone forth upon cities. The word of the Lord will be fulfilled." Isaiah 29:19-24 was repeated. I dare not move, not knowing where I was. I cried unto the Lord. What does it mean? This representation of destruction were repeated. Where am I? And since I have represented that which will be, but warn my people to cease from putting their trust in men who are not obedient. These words were given me from Isaiah 30. Ang sabi ng Panginoon kay Ellen White, sabi niya, "Nasaan ako? Nasaan aking pamilya? Hindi ito ang aking tahanan. Nasaan ako? Nakita ko na nagliliparan ang mga bulang apoy na winawasak ang mga building sa syudad. Nasaan ako?" Ang sabi ng Panginoon, "Huwag kang mag-alala. Hindi ka maaano. Subalit, babalaan mo ang aking bayan na huwag nilang ibigay ang kanilang tiwala sa mga tao na hindi masunurin." Nakakalungkot mga kaibigan, mga kapatid, sapagkat this wisdom represent our leaders who are not obedient to the calling of the Lord. Sabi niya, huwag niyong ilagay ang tiwala niyo sapagkat binigyan siya ng babala sa Isaiah 30. Gusto kong tingnan natin mga kaibigan kung ano ang nakalagay sa Isaiah 30. Kung bakit sinabi ng Panginoon na huwag nating ilagay ang tiwala sa tao na hindi masunurin sapagkat ito ang filosofiya, ang konsepto, ang ideya ng mga tao ngayon. Basahin natin ang Kabanatang 30 ng Isaias at talatang 15 hanggang 17. For thus saith the Lord God, the Holy One of Israel, in returning in rest shall ye be saved. In quietness and in confidence shall be your strength. And ye would not, but ye said no. Sabi ng Panginoon, sa pagpapanumbalik sa akin, magkakaroon kayo ng kapayapaan at kaligtasan. Sa katahimikan, sa pagbibigay niyo ng kumpiyansa at lakas sa akin. Subalit ang sabi niyo, ayaw namin at hindi mangyayari yan. Bakit? Sabi ng Panginoon, umalis na kayo ng syudad. Magtiwala kayo sa akin. Sapagkat sa inyong pagtitiwala, magkakaroon kayo ng kumpiyansa at kaligtasan doon sa kabundukan. Pero ang sabi niyo, ayaw ko. Bakit? Anong rason? Ang sabi sa 16, for we will flee upon horses. Therefore shall ye flee, and we will ride upon the swift. Sabi ng mga tao ngayon, walang problema yan. Pag Sunday law, may sasakyan naman. Sisibat kami. Anong oras mo namin gustuhin? Sabi pa nga ng kilala ko dito, ay, dito lang tayo sa syudad. Pag dumating ang Sunday law, yung sasakyan ko, punuin ko lang yan ng gasolina. Sisibat ako ng bundok. At kung saan ako maubusan, doon ako tatahan. Ang problema mga kaibigan, mga kapatid, it needs a thorough preparation to do this. Kaya ang sabi ng inspired words, go to the mountain, plant your own food to sustain your children. Bakit? Pag umalis ka ba ng Sunday law, kung saan ka abutin, maubusan ng gasolina, pagtanim mo ngayon, bukas aani ka na at may pagkain ka? For sure, no. Sabi dito, ano ang rason ng mga tao? Hindi. Mabilis niya ang pagtakas namin, may aeroplano, may mga mabilis na sakyan. Pero ang sabi ng Panginoon, therefore shall they that pursue you be swift. O daw? Yung mga hahabol sa inyo ay mabilis din. At kayo ay maabutan. Kaya sabi ng Panginoon, ngayon pa lang sana, umalis na kayo. At huwag niyong gawing itong rason. Sabi ng 17, 1,000 shall flee at the rebuke of 1. At the rebuke of 5 shall ye flee, till ye be left as a beacon upon the top of a mountain, and as an ensign on a hill. Sabi ng iba, walang problema yan. Mabilis ang pagtakas namin. Ang sabi ng Juan 7, in the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly
shall flow rivers living water. But they spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive. Ano daw po ang sabi dito? Yung mga sumunod lamang at nakinig, sila ang bibigyan ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, ang pagpapala ng Diyos ay tatahan lamang dun sa mga masunurin. Kung susundin nyo ang panawagan ng Panginoon, kayo ay magre-responde sa kanyang panawagan ngayon, walang pasubali na ang pagpapala niya ay isa sa inyo. But if you will remain procrastinator, for sure, He won't bless you. He won't bless you. Sapagkat God's condition, God's blessing is on condition of obedience, beloved. Laging conditional ang ating Panginoon. Pero marahil sasabihin nyo, wala man akong kakilala, wala man akong pera para makabili ng lupa, wala man akong paraan para umalis dito. Marahil, iniisip mo lang yan sapagkat ayaw mo. Sapagkat ang pangako ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi ng Medical Ministry, page 310, 1902, God will help His people to find such homes outside the city. Sino ang papaniwalaan natin, mga kaibigan? Yung sarili nating inclination o ang ating Panginoon na nagsabi, hindi ko kayo papabayaan sapagkat tutulungan ko kayo na makakuha ng lugar sa labas ng syudad kung inyong isusuko ang inyong pagnanais sa akin at kayo ay susunod. Walang imposible sa Diyos. Siya lamang ang may kapangyarihan. Because His blessing, sabi ko nga, is on condition of obedience. Walang pasubali na marahil ngayon iniisip nyo, saan ako pupunta? Saan ako tatahan? Paano ako makabili? Tandaan nyo lang ang pangako na to. That God will help His people to find such home outside the city. If they will respond positive to His calling to flee from the cities. Kapag nakita natin, mga kaibigan, mga kapatid, na ang panawagang ito, ang warning na ito, ay hindi sa Sunday law. Sapagkat ang Sunday law ay pangalawang seeds na yan. The first seeds, that was the warning to flee from the city, was launched already 100 years ago. Even in 1900s pa. Ngayon, 2021 na. Dapat nandun na tayo. Nasaan tayo ngayon, mga kaibigan, mga kapatid? Sana, ito ay maging panawagan sa atin ng Panginoon, maging bukas ang ating isipan, ipanalangin natin, sapagkat itong panawagan na ito, ang solusyon niya, para tayo magkaroon ng pagliligtas. At sana, hindi natin magang kasagutan, yung nasa Isaiah 30, na sa pag-akay ng Panginoon, ang sagot nila ay hindi. Kung ang ating tugon lagi ay positibo at tayo sunod, sapagkat siya ang bahala sa atin. Mabagi naming Diyos sa hapon pong ito. Ibinabalik namin sa iyo ang papuri at pasasalamat. Sa iyong dakilang kabutihan upang ihayag sa amin ang dakilang katotohanan ito, ang iyong panawagan upang tugunan at bigyang solusyon ang krisis na aming kinalalagyan, ang paghihirap namin. At isa sa iyong kaparaanan, ang mamuhay kami in the countryside at iwanan namin ang mga syudad sapagkat bibisitahin ito lagi ng iyong paghuhukom at gusto nyo na kami ay maligtas. O Diyos, pagpalain po kami. Tulungan kami na magkaroon ng positibong katugunan sa iyong panawagan. Pagpalain kami, O Diyos. Tulungan kami na makakuha ng lugar na aming tatahanan sa panahon ito. Sapagkat gusto namin sumunod sa inyo. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig at pagliligtas sa inyong biyaya sa amin. Ito po ang aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Sa muli po, maraming salamat sa iyong pagsama sa amin o sa ating programa at hanggang sa muli nating pag-aaral. Muli natin pasalamatan ang ating kasama si Brother Jerry sa technical side at maraming salamat sa inyong lahat. Magandang hapon and happy Sabbath.